Mga minamahal naming senior, araw-araw po bang pasakit ang dala ng rheuma o arthritis? Ang paninigas at sakit ng kasukasuan na tila ba humahadlang sa ating mga pang-araw-araw na gawain? Alam po namin ang hirap na dulot niyan at hindi po kayo nag-iisa. Ako po si Ri. At dito sa ating channel, layunin nating maghatid ng mga kaalamang praktikal para sa kalusugan at kaginawaan ng bawat senior. Kung ngayon lang po kayo napadpad dito, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe at i-click ang like button para lagi kayong updated sa ating mga talakayan. Ang rheuma, na madalas nating tawag sa Pilipinas para sa arthritis, ay ang pamamaga ng isa o higit pang kasukasuan. Nagdudulot ito ng pananakit, paninigas at kung minsan ay hirap sa pagkilos. Marami pong uri ng arthritis at mahalagang malaman mula sa inyong doktor kung anong partikular na uri ang inyong nararanasan para sa tamang pamamahala. Sa ating mayamang kalikasan, may mga ilang halaman na tradisyonal nang ginagamit ng ating mga ninuno para sa pamamaga at sakit na dulot ng rheuma. Mahalaga pong tandaan, ito ay mga pantulong na lunas at ang gabay ng inyong doktor ay kailangan pa rin. Ang ulasimang bato o kilala rin sa tawag na pansit-pansitan ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina sa Pilipinas dahil sa taglay nitong kakayahang magpababa ng uric acid at bilang anti-inflammatory. Madalas itong ginagawang tsaa. Pakuluan lamang po ang ilang sariwang dahon sa sapat na tubig, palamigin ng bahagya at ito'y inumin. May mga pag-aaral na po na sumusuporta sa potensyal nito para sa gout na isang uri ng arthritis. Ang angluyang dilaw o turmeric sa Ingles ay isa pa pong sikat na halaman dahil sa sangkap nitong curcumin na may malakas na anti-inflammatory properties. Maaari itong ihalo sa maligamgam na tubig na parang tsaa o kaya'y isama bilang pampalasa sa ating mga niluluto. Maraming pag-aaral na ang nagpapakita ng benepisyo ng curcumin sa pagbawas ng sakit at pamamaga sa mga kasukasuan. Isang napakahalagang paalala po mga minamahal naming senior. Bago po kayo sumubok ng anumang halamang gamot, lalo na kung kayo ay may iba pang karamdaman o kasalukuyang umiinom ng ibang mga gamot, napakahalaga pong kumonsulta muna sa inyong pinagkakatiwalaang doktor. Hindi po lahat ng halaman ay angkop para sa lahat ng tao at ang inyong kaligtasan ang aming pangunahing hangad. Ang regular at tamang ehersisyo ay isa sa mga susi para mapanatili ang paggalaw ng ating mga kasukasuan at mapalakas ang mga kalamnan sa paligid nito na siyang sumusuporta sa mga ito. Gawin po natin ang mga sumusunod ng dahan-dahan, may pag-iingat at huwag na huwag pilitin kung nakakaramdam ng matinding sakit. Para sa ating mga kamay na madalas atakihin ng rheuma, una, dahan-dahang ikuyom ang inyong palad na parang gagawa ng kamao, tapos dahan-dahan ding iunat ang mga daliri. Pangalawa, iikot ng marahan ang inyong mga pulso. Pangatlo, isa-isang ibaluktot at iunat ang bawat daliri. Gawin ito ng ilang ulit hanggang sa komportableng bilang. Para naman sa ating mga tuhod at balakang, habang nakaupo ng tuwid sa isang silya, dahan-dahan iangat ang isang tuhod papunta sa inyong dibdib hanggang sa level na komportable para sa inyo. Hawakan ng ilang segundo, tapos dahan-dahan ding ibaba. Gawin din ito sa kabilang tuhod. Makakatulong ito para sa flexibility ng ating mga kasukasuan. At para sa ating mga balikat na madalas ding makaramdam ng paninigas, dahan-dahan lang po nating irolyo ang ating mga balikat paabante ng ilang beses na parang gumuguhit ng bilog. Pagkatapos, gawin din ito ng paatras. Nakakatulong po ito para ma-relax ang tensyon sa ating balikat at itaas na bahagi ng likod. Napakahalaga pong tandaan. Simulan po natin ang lahat ng ehersisyo ng dahan-dahan at paunti-unti. Kung makaramdam po kayo ng sakit habang ginagawa ito, mas mabuting itigil po muna.
At laging pinakamainam na magtanong sa inyong doktor o sa isang lisensyadong physical therapist kung anong mga ehersisyo ang pinakaangkop at ligtas para sa inyong partikular na kondisyon. Bukod po sa mga halamang gamot at ehersisyo, ang paglalagay ng maligamgam na kompresa o hot compress ay maaaring makatulong para lumuwag ang naninigas na kasukasuan. Ang malamig na kompresa o cold pack naman ay maaaring makabawas sa pamamaga at sakit lalo na kung ito ay bigla ang sumakit. Mainam na itanong sa inyong doktor kung alin ang mas angkop para sa inyo sa iba't ibang pagkakataon. Uulitin po namin, mga lolo at lola, ang lahat ng aming ibinahagi mula sa halamang gamot hanggang sa mga ehersisyo ay mga gabay lamang at mga potensyal na pantulong na lunas. Ang pinakamahalaga pa rin po sa lahat ay ang inyong regular na pagkonsulta sa inyong doktor, rheumatologist o physical therapist. Sila po ang may sapat na kaalaman para makapagbigay ng tamang diagnosis, tamang gamot kung kinakailangan at kompletong plano ng pamamahala para sa inyong rayuma. Nais po naming marinig ang inyong mga sariling karanasan at kaalaman. Mayroon ba kayong mga subok ng natural na pamamaraan o mga simpleng ehersisyo na nakapagbigay ginhawa sa inyong rayuma? Mangyari po lamang na ibahagi ninyo sa ating comment section sa ibaba para makatulong din tayo sa iba pa nating mga kasamang senior. At kung sa tingin nyo po ay nakatulong ang video na ito, huwag pong kalimutang pindutin ang like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, mag-subscribe na po kayo para sa marami pang mga ganitong usaping pangkalusugan. Sa aming susunod na video, isa na namang mahalagang usaping pangkalusugan ang ating tatalakayin para sa ating mga senior. Kaya't abangan nyo po yan. Muli, maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Hangad po namin ang inyong kaginhawaan mula sa anumang sakit na nararamdaman at ang patuloy ninyong kalusugan. Hanggang sa muli mga mahal naming senior, ingat po kayo palagi.